Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Taong 1979, sa mga berde at luntiyang bulubundukin ng Kalinga Apayao ay dumanak ang dugo sa pagitan ng mga sundalo at rebeldeng grupo, lalo na sa lugar ng Kabugao. Kalinga Apayao, kung naririnig niyo na ang digmaan sa Mindanao, kailangang marinig din ninyo ang matinding digmaan sa Kalinga Apayao. Dahil isa ito sa tinaguriang madugong digmaan sa Pilipinas pagkatapos ng World War II. Ito ay nananahay sa mga madudugong digmaan tulad ng sigaw ng Pugad Lawin. 1896, Labanan sa Pasong Tirad, 1899, Siege of Baler, 1899, at Battle of Bataan, 1942. Sapagkat libu-libong sundalong Pilipino ang nagbuwis ng buhay sa lugar na ito, laban sa iba't ibang tribo ng mga Kalinga. Dahil mayroong 31 sub-tribe ng Kalinga, ethno-linguistic group na naipamahagi sa 8 munisipalidad ng lalawigan, at ang kanilang ipinaglalaban ay ang katutubong pamumuhay. At idagdag mo pa ang mga NPA or New People's Army sa makatuwid, bagay mahihirapan ang mga sundalo dito dahil mga civilian ang kanilang mga kalaban, dahil sa pananakop ng gobyerno sa kanilang malawak na lupain, lalong-lalo na ang Cordillerang Mountain Range at sa malalawak na bulubundukin ng Kalinga Apayao. Ano nga ba ang Kalinga Apayao? Ang Kalinga Apayao ay isang lalawigan ng Pilipinas sa Cordillera. Isa itong administratibong rehiyon sa isla ng Luzon. Nahati ito sa 2 lalawigan ng Kalinga at Apayao sa pagpasa ng Batas Republika ng Pilipinas, Building 7878 noong Pebrero 14, 1995 ay nahati ito. Pero noong 1970s, 1980s, ito ay tinawag pa na Kalinga Apayao sa kadahilanang hindi pa nahati ang lugar na ito. At noong taong 1986, dito sumikat ang pangalang Commander Balwig. Si Commander Balwig ay isang pari na ipinaglaban ang karapatan ng mga mamamayan ng mga taga-Cordillera na humantong sa paglikha ng Cordillera Administratibong Rehiyon at namuno sa laban sa mga mananakop na gobyerno sa kanilang malawak at mayaman na lupain. Sa isa pang malalim na dahilan, sa paglapastangan sa mata ng Diyos at ng tao, dahil pagdating ng mga puwersang militar, pinilit ng mga militar na palabasin si Father Balwig, Conrado Balwig, sa kanyang parokya at
pinagtabuyan sa kabundukan ng Cordillera, kung saan kalaunan ay naging isa siya sa pinakamagaling, pinakatanyag at pinaka-charismatic na pinuno ng NPA. Hinangaan ng masa, ngunit kinamumuhian naman ng mga puwersa ng gobyerno. At dito sumikat ang salitang Commander Balwig, the Rebel Priest. Sa kabilang dako, dito naman magsisimula ang istorya ng buhay ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang First Lieutenant Jaime Rinante del Prado de Leon. Isa akong sundalo na nadistino sa magandang lugar ng Kalinga, Apayao. Pagkatapos kong makapagtapos ng PMA or Philippine Military Academy noong 1978 sa Kalinga, Apayao, na agad ako napasabak ng samot-saring labanan. Dahil sa sobrang dami nila at sa di mapahayang gatang na lakas ng puwersa ng kalaban, nagmistulang mga basang sisiw kaming mga baguhan sa loob ng aming kampo, at sa kalaunan ay lumaban na rin kami gamit ang aming mga pinag-aralan sa PMA. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na kapag namatay ako sa labanang ito, maaaring ito na ang siguro ang iginuhit ng tadhana sa akin. Ilang gabi, araw, linggo pa ang lumipas, paulit-ulit ang digmaan dito mismo sa outpost namin, na napapalibutan ng mga sakong may buhangin o tinatawag na sandbag. Sa awa ng Diyos, matagumpay naman namin itong nadepensahan sa mga tribong Kalinga at sa mga NPA. Dahil ayon sa pakiwari ko, kaming mga sundalo dito ang kontrabida, dahil kami ang tinatawag nilang ibong mandaragit o mananakop ng mga lupa. Basta sa panig ka ng gobyerno ay kalaban ang tingin nila sa iyo ng mga taga-Kalinga, Apayao. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan, taong 1979. Nagpasya kaming magpakasal ng aking katipan na si Juliet. At kalaunan ay binisita niya rin ako sa aming kampo dito sa Kalinga. Kahit na binabawalan ko siya dahil paminsan-minsan nagkakaroon pa rin ng mga matitinding mga engkwentro dito. Kahit sabihin nating di tulad ng dati na halos gabi-gabi ang labanan, ay di pa rin masisiguro ang mga posibilidad na ibibigay ng panahon. Hanggang sa isang gabi, habang naghahalikan kami ni Juliet dito mismo sa loob ng kwarto ng aming kampo, nagulat na lang ako na bigla siyang hinatak ng isang malaking tao na punong-puno ng makakapal na balahibo ang kamay at paa ng lalaki. Di ko na masyado maaninag ang itsura dahil nakasuot ito ng kulay itim na hood. Tanging ang kamay at paa lamang ang makikita. Sa pagkabigla ko, agad kong kinuha ang palakol na nakasabit sa likod ng pintuan para panlaban sa mga mapang-abusong mga NPA. Pero nagkamali ako. Hindi NPA ang lumusob sa aming kampo, kundi ang kulto ng mga satanismo. Hindi ko napansin, patay na pala lahat ang 24 kong mga kasamahan nang wala man lang nalikhang ingay, at ang kalunos-lunos pa ay butas ang kanilang mga bituka at para bang
tinanggalan pa ng mga dugo. Napatay ko ang 4 na mga miyembro ng kulto sa pamamagitan ng palakol bago pa ako tuluyang maigapos ng iba pang nilang mga kasapi, at doon ko napansin na may pahid ng uling ang kanilang mga mukha at dahan-dahang hinubad ang saplot ng katipan kong si Juliet, habang paunti-unti ring tinatanggal ng lalaki ang kanyang suot na black robe, at doon ko nakita ang tattoo nitong malaking pentagram sa dibdib. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.